Magandang araw sa inyo mga giliw kong tagapakinig. Panibagong kwento at panibagong aral ang inyong matutunghayan sa mga natatanging kwento ng buhay. Ako ang inyong tagapagsalaysay, si Clark. At ito ang ating kwento. Ano bang wish mo ngayong Pasko, Ellen? Sinulyapan ni Ellen ng kaibigang si Paula pagkatapos marinig ang tanong ng kaibigan. Ano nga ba ang wish niya? Tingin ni Ellen, wala sa kanya ang mga bagay na gusto niya. Wala siyang trabaho kaya salat siya sa pinansyal na aspekto. Ulila na siya sa mga magulang. Sa katunayan, miss na niya ang kanyang mama at papa. Binalot ng lamig ang puso niya habang pinagmamasdan ng kumikislap-kislap na mga Christmas lights sa kalsada. Kung sana, kasing init na mga nakikita niyang ngiti ng bawat tao ang Pasko niya. Ang wish ko, sana makita at makausap ko sina mama at papa. Miss na miss ko na sila. Malungkot niyang tugon, saka iginala ulit ang tingin sa paligid. 3 araw na lang, Pasko na. Abala ang kanya mga kapitbahay sa paglalagay ng palamuti sa bawat bakuran nila. Samantalang siya, nakaupo sa gutter ng kalsada sa harap mismo ng bahay niyang wala man lang kahit aandap-andap na liwanag. Malungkot at nangungulila. Inakbayan siya ni Paula. Hayaan mo, Bes. Tutuparin natin ang kahilingan mo. Makikita mo sila tito at tita. Sambit ng dalaga na ikinasinghap niya. Baliw ka ba, Bes? Alam mo namang imposibleng mangyari yun, di ba? Baka nakakalimutan mo. 3 taon na silang patay. At ganun katagal na rin siyang nag-iisa. Hinding-hindi makakalimutan ni Ellen ang trahedya ng gabing yun na bumago sa buhay niya. Magpapasko din nang pasukin ng masasamang loob ang bahay nila. Hindi niya alam kung anong kailangan ng mga ito. Walang ninakaw sa mga gamit nila. Nanlaban ang kanyang mga magulang kaya kaagad na winakasan ng mga estranghero ang buhay nila. Nagulat na lang ang dalaga sa kanyang nadatnan nang umuwi siya mula sa pamimili ng mga iniutos ng kanyang ina. Nakabulagta mga ito sa sala at naliligo sa sariling dugo. Parehong wala ng buhay ang dalawa. Gayon na lang ang paglulupasay ni Ellen. Sana pala ay hindi na siya umalis ng araw na yon. Hindi niya kayang tanggapin ang biglang pagpanaw ng kanyang mga magulang sa masaklap na paraan. Mabuti na lang, hindi siya pinabayaan ng kanyang best friend. Dinamayan siya ni Paula hanggang sa maipalibing ang kanyang mga magulang. Tinanggap niya ang katotohanang hanggang dun na lang ang buhay ng kanyang mama at papa kahit gaano man ito kasakit. Sige na! Samahan mo muna ako sa bahay. Tutuparin ko ang wish mo. Nakangising sambit nito na ikinasama ng kanyang tingin. Hindi niya nagustuhan ang biro ng kaibigan. Gayunpaman, hindi na siya nagmatigas pa at sumama na lang kay Paula papunta sa bahay nito. Hindi niya maaaring tanggihan si Paula dahil may nadiskubre siyang sikreto nito na matagal nang itinatago. Aksidente niyang nalaman ng tungkol doon nang minsang pumasyal siya sa bahay ng dalaga at nadatnang nakabulatlat ang mga medical file nito sa mesa habang hinahanap niya ang kaibigan. May kinalaman sa sakit sa pag-iisip ang kondisyong pinagdaraanan ni Paula. Patunay niyon ng mga resetang natagpuan niya sa tabi ng lalagyan nito ng gamot. Dinampot niya ang lalagyan at binasa ang pangalan niyon, kaya siya napaurong. Mga tabletang angkop para sa mga taong dumanas ng matinding depression at trauma ang pwedeng uminom niyon. Dito niya napagtantong may ugali si Paula na ayaw nitong may kinakausap siyang iba. Senyales ng hindi normal na pag-uugali ng isang tao base sa mga pagsusuri. Masyadong possessive sa kanyang kaibigan na inintindi na lang niya. Magkapit-bahay lang sila ng dalaga. Nakilala niya si Paula 3 taon na nakararaan nang bagong lipat sila sa bahay 2 bloke lang ang layo mula sa tahanan nito. Pamilyar ang mukha ng babae sa unang pagkakita pa lang niya rito. Hindi niya nga lang matandaan kung saan sila nagkita. Mayaman ang kaibigan niya pero hindi kinahihiya ni Paula na sabihin sa kanya na hindi pala ito tunay na anak ng kinikilala nitong mga magulang. Ampun lamang ang dalaga. Kahit minsan, hindi nakilala ng mga magulang ni Ellen ang mami at daddy ni Paula. Si Ellen lang ang palaging nagpupunta sa bahay ng kaibigan niya. Dali-daling umakyat si Paula sa kwarto. Nang makababa, dala na nito ang isang parihabang kahon na may kulay pulang pambalot. Nakakahiya, Bes. Wala man lang ako regalo para sa'yo.
Yuko ang ulo niyang saad. Ngumiti si Paula sa kinurot ang pisngi ni Ellen. Nasaktan ng huli pero hindi na siya umangal. Baka nanggigil lang ng husto ang kaibigan kaya napadiin ang kurot nito sa kanya. Sus, wala namang problema yon. Sige na, buksan mo na ang regalo ko para sa'yo. Sabik na binuksan ni Ellen ang regalo. Nahuhulaan na niya ang laman nito habang unti-unting tinatanggal ang nakabalot na gift wrapper. Nang tuluyan na nga niyang mabuksan ang kahon, napasinghap siya. Reading glass ba to, Bes? Bakit parang kakaiba? Takanyang tanong saka sinuri ang niregalo nito sa kanya. Masiglang tumango si Paula. Oo, pero hindi lang yan basta reading glasses. Polarized night vision sunglasses ang tawag dyan. Gawa sa espesyal na salamin na magkabilang lens niyan, kaya pwede kang makakita ng multo. Napasinghap si Ellen sa ibinulong ng kanyang kaibigan. Nagbibiro ka lang, di ba? Tinitigan niya ang sinasabi nitong sunglasses. Ngayon lang siya nakakita ng ganong klaseng salamin sa mata. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Mapang-akit na saad ni Paula. Ipinakita rin ni Paula ang libro tungkol sa paranormal. Kasama ito sa regalong sunglasses ng kaibigan. Nais ng dalaga na basahin niya ang nilalaman niyon. Pero hindi niya tinanggap ang libro. Hindi man siya eksperto sa ganon, mas nangingibabaw pa rin ang takot sa magiging resulta ng kapangahasan niyang mambulabog ng nananahimik na mga kaluluwa. Hindi malaman ni Ellen kung inaasar ba siya ni Paula o talagang concerned ang kaibigan sa kalagayan niya. Dala-dala niya ang kaba habang naglalakad na siya pauwi sa bahay niya. Kapag napapatingin si Ellen sa regalo niyang hawak niya, hindi maiwasan ng dalaga ang makaramdam ng kilabot. Gusto niyang makita ang mga magulang pero hindi sa paraang isusuot niya ang sunglasses na parang nanonood lang ng isang 3D movie at susuyurin ng tingin ang paligid. Paano na lang kung ibang kaluluwa ang makita niya? Nagkaroon pa siya ng matinding pakikipagtalo sa kanyang sarili bago maglakas loob na isuot ang salamin para makita ang mga magulang. Pinaalalahanan niya ang sarili na salamin lang naman ito at hindi siya magagawang saktan ng mga multo. Ilang beses siyang huminga ng malalim. Namamawi sa mga kamay na isinukat niya ang sunglasses saka ikinurap-kurap ang mga mata. Wala naman siyang napansin sa simula hanggang may natanaw siyang usok mula sa labas ng kanyang kwarto. Nakaawang ang pinto ng mga oras na yon kaya nakita niya kung paano naghulmang tao ang usok hanggang sa makita niya ng malinaw ang kaluluwa ng kanyang mga magulang. Pakiwari niya, huminto sa pagtibok ang kanyang puso nang makita ang imahe ng kanyang mama at papa. Walang mga mata ang dalawa at nakalutang ang mga paa sa ere. Gumapang ang kilabot sa kaibuturan ni Ellen. Basta na lang siyang sinagilahan ng matinding takot at nagsumiksik sa likuran ng kama. Halos hindi na niya marinig ang sariling paghinga dahil sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Marahas niyang hinubad ang salamin sa mata at hangos na naghabol sa paghinga. Biglang naglaho ang nakakatakot na itsura ng kanyang mga magulang. Walang natira maliban sa nakabibinging katahimikan. Napaiyak si Ellen. Gusto niyang makita at makausap ang kanyang mga magulang pero hindi sa paraang masisindak siya. Ang totoo, ampun lang siya na mag-asawa na binigyan ng pag-asang mabuhay. Malaki ang pasasalamat niya sa kanila kaya gayon na lang ang pagluluksa niya dahil sa hindi inaasahang pagpanaw ng mga ito. Lumipas sa mga araw, hindi na nakatulog ng maayos si Ellen. Palagi na lang siyang ginagambala ng kanyang mga magulang mula nang isuot niya ang sunglasses. Nahihirapan siya sa pagtulog dahil madalas siyang binabangungot. Galit na galit ang mga ito sa kanya. Minsan, hindi na siya nakatiis at pinagbabato ang isang sulok ng kanilang bahay kung saan nakita niya ang kanyang mga magulang. Suot niya ang sunglasses na mga oras na yon. Ang dalawang hindi matahimik na kaluluwa kaagad ang bumungad sa kanya. Panginoon, tulungan mo po ako. Gusto ko lang naman makausap ang aking mga magulang para malaman kung sinong pumatay sa kanila. Yun lang ang hiling ko ngayong Pasko. Nanginginig niyang sambit, saka pinalis ang papatulo na namang luha. Hindi ka pa ba kontento sa lahat ng dumating sa buhay mo, Bes? Tinupad ko na ang hiling mo, di ba? Bulong ng isang pamilyar na boses na ikinatalon ni Ellen sa labis na gulat. Nakapatay ang ilaw sa loob ng kanyang kwarto
kaya sinanay niya muna ang mga mata sa dilim. Pao, ikaw ba yan? Bahagyang pumiyok ang boses niya nang makabawi. Kusang lumiwanag ang buong paligid nang buhayin ni Paula ang ilaw. Nakatayo ang dalaga sa pinto na ikinasinghap niya. Sigurado si Ellen na nakalakang pinto sa baba. Paano nakapasok si Paula sa loob ng bahay niya? Surprise! Nandidilat ang mga matang bulalas ni Paula na labis niyang ipinagtaka. Parang may kakaiba sa kaibigan. Hindi niya lang maarok kung ano. Nakangisi pa nitong ipinakita ang duplicate key na naalala niyang ibinigay niya sa kaibigan. Nagulat ba kita? Narito ko para tuparin ng tuluyan ang mga hiling mo. Seryoso nitong wika na maya-maya lang ay biglang ngumisi ng nakaririmarim. Kinilabutan si Ellen sa paraan ng pagkakatingin sa kanya ni Paula. Gayon na lang ang pagkasindak niya nang iangat nito ang kanang kamay na may hawak na isang matulis na kutsilyo. Anong gagawin mo, Paula? Humalakhak na parang baliw si Paula at nanliliit ang mga matang tiningnan siya. Gusto mong makausap ang mga magulang mo, di ba? Pwes, narito ko para tapusin ka na. Napatili na si Ellen nang isaksak sa kanya ni Paula ang hawak nitong kutsilyo na swerte namang nailagan niya. Ginamit niyang pananggalang ang nadampot na unan kaya bumaon doon ang hawak nitong kutsilyo. Gustong panawan ni Ellen ang ulirat nang makitang lumabas ang matulis na dulo ng kutsilyo sa unan at sa tapat pa mismo ng kanyang mukha. Pau! Ano ba nangyayari sa'yo? Sigaw niya na hindi pinansin ng babae. Sa halip, malutong lang itong humalakhak sabay sabing, Tanga! Isa kang malaking tanga, Ellen! Nakahanap ng paraan si Ellen para makalayo kay Paula nang tadyakan niya ang tiyan ng dalaga dahilan para mapahiga ito sa kama. Sinamantala niya ang pagkakataon para makatakbo. Marahas na bumangon si Paula at nanimoy humahalakak saka sumunod sa kanya sa baba. Dito na sila naghabulan at nagsigawan. Nasa harap mo ang salarin, pero hinayaan mong maging malaya, Ellen. Hindi ka dapat palaging masaya. Akala ko ba, kaibigan mo ko? Sabi mo, kapatid ang turing mo sa akin. Pero bakit ang damot-damot mo? Bakit ikaw lang ang nakaranas na sumaya sa piling ng iyong pamilya? Asik sa kanya ni Paula nang makorner siya sa isang sulok. Napatda si Ellen sa narinig. Paula? Huminahon ka. Hindi kita naiintindihan. Sinasabi ko na nga ba? Sinungaling ka. Sabi mo, naiintindihan mo ko. Sabi mo, ituring kitang pamilya. Sinungaling ka. Habang lumalapit si Paula, walang awang ibinabato niya kay Ellen ang lahat ng kanyang mahawakan. Tanging iyak at ilag na lamang ang isinusukli ni Ellen. Anong ibig mong sabihin? Nangihina niyang tanong. Mapait na ngumiti si Paula at nagsimula na sa pagsasalita. Biktima ako ng pang-aabuso ng ibang tao dahil sa kapabayaan ng mga magulang ko, Ellen. Ibinugaw ako ng isa sa mga akala ko ay tutulong sa akin makabangon mula sa pagkalugmok. Sa bata kong edad, napariwara na ako. Naglayas ako at nakilala ang mga kinikilala kong magulang ngayon. Pero kailanman, hindi ako naging kagaya mo. Hindi ko naramdaman na maging isang anak. Wala akong makitang pagmamahal sa tuwing nagkakasakit ako. Inampun nila ako, hindi para maging anak kundi para gawing display. Akala mo siguro, mahal nila ako, no? Nanggagalaiting pahayag ni Paula sa pagitan ng pagluha. Gimbal naman sa mga nalaman si Ellen. Wala siyang alam. Paula? Bakit? Wala akong kasalanan. Walang kasalanan ng mga magulang ko sa'yo. Pakiusap, itigil mo na to. Lalong nanlisik ang mga mata ni Paula. Akala ko matalino ka, Ellen. Hindi mo ba alam na ayaw sa akin ng mga magulang mo? Hindi mo ba alam na binayaran sila ng kinikilala kong mga magulang para huwag kang ilayo sa akin? Hindi mo ba napapansin? Ikaw lang ang kaibigan ko. Ikaw ang nag-iisang koneksyon ko sa mga magulang ko. Habang isinisiksik ko ang sarili ko sa'yo, sa pamilya mo, nandidiri sila sa akin. May sayad daw ako. Sabi pa ng nanay mo na siyang tunay na nagluwal sa akin sa mundong ito. Napaatras si Ellen sa revelasyon ni Paula. Tila bombang sumabog sa kanyang pandinig ang huling sinabi nito. Sa tulong ng pera nila, Mami,
Nagplano ko para ipapatay ka. Para gantihan ang mga magulang mo. Gusto kong maramdaman nila kung gaano kasakit mawalan ng anak. Natatandaan mo ang araw na namatay sila? Ikaw dapat yun eh. Pero huwag ka mag-alala. Ako muna ang fairy godmother mo ngayon. Tutuparin ko ang hiling mo. Hindi mo lang sila makikita. Makakasama mo pa sila! Nang ibabaw ang malademonyong halakhak ni Paula, mabilis niyang nilapitan si Ellen na nagsusumiksik sa sulok. Hinila ang buhok nito sabay bulong. "Your wish is my command." Wag! Sigaw ni Ellen na makita ang hawak na patalim ni Paula. Napapikit si Ellen habang nakasalag ang mga braso sa mukha. Taimtim na nagdasal na sana'y panaginip lang ang lahat. Putok ng baril mula sa mga pulis ang nagpamulat kay Ellen kasunod ang unti-unting pagbagsak ni Paula sa kanyang harapan. Nanlalaki ang mga matang napatitig si Ellen sa luhaang mukha ni Paula. Nanlalabo rin ang mga mata ni Ellen dahil sa luha kaya hindi na niya maaninag ang mga taong nasa paligid. Maingay. Kamatayan. Nauwi ang lahat sa pagkamatay ni Paula. Lahat ng pagkukulang ng bawat isa may sakripisyong nakaraan. Hindi na rin niya masisisi ang mga magulang. Kapakanan lang niya ang nasa isip ng mga ito. Pero si Paula, napabayaan si Paula. Inangkin ni Ellen ang responsibilidad kay Paula kahit hindi niya alam ang posibilidad na hahantong sa kamatayan ng lahat. Ang sakit ni Paula na hindi nabigyang pansin ng lahat. Matapos ang libing ng kanyang best friend, malungkot na umuwi si Ellen sa bahay niya. Pumasok siya sa kwarto at inalala ang masasayang sandaling magkasama sila ni Paula. Nakalulungkot isiping humantong sa madugong katapusan ang pagkakaibigan nilang dalawa. Hindi lang pera magpapasaya sa tao. Hindi yaman. Hindi kasikatan. Kundi pamilya. Pagmamahal. Totoong pagmamahal na walang halong pagkukunwari. Patawad mama, papa, kung hindi ko kayo nabigyang halaga. Naging makasarili ako. Patawad Paula, kung hindi ko nakita ang higit mong kailangan. Naupo si Ellen sa kama. Pumikit. Sana mapatawad mo ko, Pao. May mga bagay na kusa nangyayari dahil ito ang nakatadhana. Hindi ko alam na sa bawat kasiyahang nadarama ko'y pagdurusa ang natatanggap mo. Anya at tapatingin sa sunglasses na nasa bedside table. Hindi niya alam kung ano bang pumasok sa isipan niya na isinuot ito. Gayon na lang ang pagkagimbal niya nang bumungad kaagad sa paningin niya ang nanlilisik na mga mata ng kanyang kinikilalang magulang kasama si Paula. Galit na lumutang ito at ngumisi sa kanya. Hindi kita patatahimikin, Ellen. Mamamatay kang magsisisi sa pangaagaw mo ng kaligayahan ko. Wag! Tili ni Ellen. Napabangon siya, pawisan. Sa sobrang pagod at trauma, nakatulog siya. Napakapa sa mukha. Napabuga siya sa hangin nang masigurong wala siyang suot na sunglasses. Nagantanda siya at taimtim na nagdasal. Salamat, Lord. Salamat at panaginip lang yun. Ang kwentong ito ay mula sa malawak na imahinasyon ng may akda, si Dalia Bernabe Dacula. Anumang pagkakahalintulad sa pangalan ng tao, lugar o pangyayari ay di sinasadya. Naway manatiling aral sa lahat na ang pagsisisi ay laging nasa huli. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.